Ito, ang topic po natin ngayon, ito na namang si Roque. Ha? Ito na namang si Roque. Kasi matapos po yung hearing ng komite ni Bato de la Rosa, yung Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Alam naman natin yung naging takbo ng pagdinig ng komite ni Bato noong nakaraang araw kung saan resource person niya, yung Jonathan Morales daw na yon, yung PDEA agent. At itong PDEA agent na ito raw yung gumawa ng dokumento na pinagmamalaki nila Maharlika. Ito daw yung dokumento ng PDEA na nakalagay doon sa dokumento na yon na noong 2012 ay magkakaroon na sana ng operation sa isang condo unit sa Rockwell kung saan ang target doon ay itong si Marcos Jr. at si Maricel Soriano, yung artista na Diamond Star. I-raid daw sana yan noon noong 2012. Based doon sa report ng sinabing PDEA agent, ito ngang si Jonathan Morales. Kaya lang pinigil daw ng official, ng isang mataas na official ng PDEA dahil may tawag yata galing daw sa Malacanang mismo. Ang tinuturo nilang nakialam ay si dating Executive Secretary Paquito Ochoa, ang Executive Secretary nung panahon ni Marcos, ni Pinoy. Itong si Ochoa ay law partner kasama sa law firm ng ni Lisa Araneta. Ang kanilang law firm ay tinatawag noon na Most Marcos Ochoa Siraputan dahil may nakapagtimbre nga na i-raid yung condo unit na yon sa Rockwell at ang target ay si Marcos Jr. at si Maricel Soriano. Pinigil daw ng official ng PDEA yun, hindi pinatuloy. Yun yung sinasabi nitong pinagmamalaki nila Maharlika at nila Roque na testigo daw nila itong si Morales. Ang problema dito kay Morales, nag-research tayo, ay grabe pala ang record nito. Grabe pala ang criminal record nun. Kaya hindi rin kapanipaniwala. Ay ngayon naman, pero matapos yung pagdinig na yan kahapon o nung isang araw pala, tuwang-tuwa itong sila Roque. Kaya nga, sa programa ni Rocking Spokes Hour, tingnan nyo yung title niya sa baba. Wagi si Maharlika sa PDEA leaks. yan yung diniklara na ni Roque na wagi daw. Ibig sabihin, tagumpay daw si Maharlika doon sa ginawang hearing ni Bato. Napatunayan daw na tama yung mga sinabi ni Maharlika kontra kay Marcos Jr. Kaya lang itong si Roque, mga kabunyog, ang sabi ni Roque, marami daw na ebidensya laban kay Marcos Jr. Ang binabanggit niya pang ang isang ebidensya, testigo na pwede pa daw magamit, ay si Arnie Tevez. Imagine niyo yan mga kabunyog. Kaya sabi ni Roque, sana daw bumalik na ng Pilipinas si Tevez at magtestigo rin laban kay Marcos Jr. Talagang itong mga DDS mga kabunyog, itong mga diehard Duterte, na mga supporters, ginagawa talaga nila ngayon ang lahat para mapabagsak si Marcos. At ang ginagamit talaga nilang issue, ang central na issue nilang ginagamit, itong droga daw. Yun na nga, mamaya ipapanood ko sa inyo, sabi ni Butanding, nito ni Roque, sana daw si Tevez bumalik na ng Pilipinas kasi daw may alam pa itong si Tevez, si Arnie Tevez. Imaginin nyo yan mga kabunyog. Ang inaasahan nilang magiging mga testigo laban kay Marcos Jr. Mga questionable ang pagkatao o karakter. Walang mga integridad, walang kredibilidad. Tulad noon ni Morales, 2 beses pala yun na-dismiss sa PNP. Tapos nang pumasok sa PDEA, hindi niya sinabi, na-dismiss siya sa PNP. So material misrepresentation. Pangalawa, kahit sa PDEA pala, na-dismiss siya noong 2013. Anyway, tayo kasi mga kabunyog, sa tulad ng madalas kong sinasabi, tayo wala tayo. Nanunood lang tayo sa away ng mga yan eh. Kaya lang ang nakakaano dito kung mapapansin nyo, halimbawa itong si Roque. Grabe ang mga sinasabi niya ngayon kontra kay Marcos eh. Lalo na dyan sa issue ng droga. Ay nung panahon naman, saan ba siya tumakbong senador? 'Di ba sa line-up ni Marcos? At saka, yung kampo ni Duterte noon nahati.
Yung kampo ni Duterte nahati, kung matatandaan natin noong 2022. May mga tao si Duterte na hindi sumama kay Marcos. Halimbawa, sino yon? Sila Cayetano. Sila Atlan Peter Cayetano, hindi yan nag-Marcos. Sila Muka Uson, hindi yan nag-Marcos. O mga Duterte yan, pero hindi yan nag-Marcos. Alan Peter Cayetano, Muka Uson, sila Banat Bay, saan yan sumama? Sumama yan sila Alan Peter Cayetano, mga DDS yan, pero hindi yan nag-Marcos. Nag-ano yan? Isko Moreno yan. Kasama din yung ano, sino ba yung DAR secretary nun? Sino bang DAR secretary nung panahon ni Marcos? Ay ni Duterte. Yun, nag-Isko Moreno din yun. Si John Castriciones, oh. Si John Castriciones. Yan yung mga nag-ano eh. Yan yung mga Duterte pero nag-Cayetano. Ngayon, mayroon din na mga Duterte, diehard Duterte pero hindi rin sumama kay Marcos. Halimbawa, si Panelo. Si Panelo. Si Panelo, sino pa ba? Yung si Belhica, yung mga yung mga nangampanya ng sila lang, ibig sabihin as PDP laban. Tumakbo silang senador, pero nangampanya sila na sila lang, PDP laban lang. Ang kinakampanya lang nila si Sara Duterte. Sara Duterte. Sa presidente, hindi sila masyado. Ang laban nila, yan yung grupo nila, Grico Belhica, sino pa ba yan? Yung grupo na yan, si Grico Belhica, saka si Ray Langit, yun. Yan yung mga nagsariling kampanya yan, hindi yan sumama kay Marcos. Pero, itong si Roque, ito yung DDS, Duterte, na sumama sa Marcos. Sumama sa Marcos yan. Nagsipsip yan sa Marcos. Kasi gusto niyang manalong senador, kaya ang ginawa niya, hindi siya sumama sa grupo nila Panelo. Kaya makikita niyo si Panelo, galit din yan kay Roque. O shout out kay Alex sa Al-Abqaiq, Kingdom of Saudi Arabia. Alam niyo yung mga DDS noon, si Panelo, hindi rin yan kumbinsido dito kay Roque kasi oportunista nga si Roque. Anong ginawa ni Panelo? Si Panelo nangampanya ng sarili niya na senador kasi hindi siya kasama sa line-up ni Marcos. Pero itong si Roque, Duterte ito pero kumalas ito sa grupo nila Duterte. Ibig sabihin hindi siya sumama sa grupo ni Panelo, sa ni Grico Belhica, sa ni Ray Langit. Nangampanya sila ng sarili nila. Ay nangampanya itong si Roque sa line-up ni Marcos. Kumbaga ito, halos yan eh. Grabe ang pangangampanya yan ni Roque kay Marcos eh. Tapos ngayon, kung makapagsalita itong si Roque kontra kay Marcos, sobra. Mga kabunyog, hindi ko pinagtatanggol si Marcos. Kaya lang dito nyo makita na itong si Roque, napaka-oportunista nito. Napaka-oportunista. Bakit niya tinitira ng todo ngayon si Marcos? Bakit niya tinitira? Kasi hindi siya nanalong senador. Pero nung hindi siya nanalong senador, hindi niya pa tinitira si Marcos sa simula. Bakit? Naghihintay siya kasi kapag natalo ka na kandidato, after 1 year, pwede ka nang i-appoint. Yan yung hinintay niya ni Roque, na ilalagay pa rin siya sa gabinete ni Marcos. Ilalagay siya sa gabinete, yan ang inaasahan niya. Shout out kay Rene Ong sa Cebu City. O ngayon, hindi siya nilagay sa gabinete. Tapos natapos na yung 1 year, hindi pa rin siya ina-appoint. Di ba? Kaya ngayon, galit siya sa Marcos. Pero nung panahon, Marcos na Marcos siya. Ngayon, ang sinasabi niya, ni Roque, si Marcos daw, bago pa mag-eleksyon, may mga issue na daw dyan kay Marcos na ito daw ay nagpa-rehab sa Spain. Talaga daw involved yan sa drug si Marcos. Mayroon ng mga bali-balita na ganyan talaga yan. Involved talaga sa droga. Nagpunta raw yan nung panahon, bago ang eleksyon, pumunta daw ng Spain. Nagpa-rehab daw doon. Imagine nyo yan. Kung alam niya pala yan na ganyan si Marcos, nagpa-rehab daw yan, sabi ni Roque, sa Spain. Ang pinakatestigo daw dyan ay si Arnie Tevez. Bakit nangampanya pa siya kay Marcos? Bakit nangampanya pa siya kay Marcos? Tapos ngayon,
Ngayon niya sasabihin yung mga involvement ni Marcos sa droga? Hindi ka nakapanipaniwala, Roque. Oh, shout out kay Gerardo Calatay sa Saudi. 'Di ba mga kabunyog? Ha? 'Di ba? Mamaya ipapanood ko sa inyo. Sabi ni Roque, mayroon daw issue noon kay Marcos bago ang campaign ng presidente, pumunta daw yan ng Spain. Nagparehab daw doon. Ang makakapagsabi daw ng ganyan, talagang nakakaalam, ay si dating Congressman Arnie Tevez. Kaya gusto niya umuwi daw si Arnie Tevez. Yun lang pala ang kanya magiging testigo, si Tevez. Ha? Ngayon, ang masasabi natin dito kay Roque, bakit niya sinasabi ang ganyan? Sabi niya, nalaman nila yan nung panahon pa bago ang eleksyon. O bakit niya sinuportahan si Marcos? Bakit niya sinuportahan si Marcos? Ha? Sila Panelo, hindi yan sumuporta kay Marcos. Mga DDS yan. Sila Cayetano, hindi yan sumuporta kay Marcos. Mga DDS yan. Ang mga DDS na sumuporta kay Marcos, ito, pinangunahan nito ni Roque. Kahit si Duterte, hindi sumuporta ng todo kay Marcos. Hindi sumuporta ng todo kay Marcos, pero itong si Roque, sumuporta ito ng todo kay Marcos. Sinabi na ni Digong nung eleksyon mayroong kandidato dyan na presidente na drug user, involved sa drugs. Hindi niya pinangalanan, pero maraming nagsasabi nun si Marcos talaga yon. Anong ginawa ni Butanding, nito ni Roque? Ha? Sinunod niya ba si Digong? Sinunod niya ba? Hindi. Nandun pa rin siya kay Marcos. Kampanya ng todo kay Marcos. Ha? Tapos ngayon, sasabihin niya na si Marcos daw ay dapat mag-resign. Na si Marcos daw ay dapat patalsikin na. Ha? Oh, anong klase kang tao, Roque? Ha? 'Di ba? Wala eh. Noon kinampanya mo ng todo. Tapos ngayon ano mo, sisiraan mo ng todo. 'Di ba? Wala eh. Wala kang kredibilidad talaga, Roque. Napakaano mo. Wala nang maniniwala sa iyo. 'Di ba? Oh, grabe nga ang pagtatanggol niya noon Tama si Alex. Dahil sa totoo lang mga kabunyog, mga DDS nga, nahati nga yan nung eleksyon. Yung ibang mga DDS, hindi sumama kay Marcos. Sinuportahan nila si Sara, pero si Isko Moreno ang dinala ng presidente. Sinong grupo yan? Yung kay Cayetano, si Alan Peter, si Jan Castriciones, si Muka Uson, si Labanat Bay. Yan yung mga DDS yan, pero nag-Isko Moreno. Mayroon ding mga DDS na hindi naman nagdala ng presidente ng aktibo. Ang kinampanya lang nila mga sarili nila kasi kumandidato silang senador. Sino 'yan? Si Greco Belhica, si Ray Langit, si Hunasan, sino pa 'yan? Tapos si Panelo, 'yan. Yan yung mga kandidatong senador ng PDP laban na hindi naman nila dinala ng todo si Marcos. Pero sino ang DDS na nagmarcos talaga ng todo? Pinagtanggol ng kumpanya ng todo si Marcos, si Roque. Yan sila Roque. Tapos ngayon, grabe ang paninira niya kay Marcos. Tayo hindi makamarcos. Pero sa pagkakataong ito, mapaniwalaan mo ba yan, Roque na yan? Wala. Panoorin yung mga kabunyog ang mga pinagsasabi ni Roque. Sa Southern Spain bago mag-eleksyon. So sana nga kung makakabalik si kanyang pinatutuhanan. At pangatlo, na naghanda sila para raidin yung premises na yan pero tinigilan na isang mataas na opisyales ng PIDEA. So anong napatunayan? Napatunayan na merong nagsabi na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang ating presidente noong 2012 at dahil ito isang public officer naman at sinumpaan, merong presumption of regularity sa sinabi niya na nung nakalipas na 2012, gumamit talaga ng droga ang PBBM. Siyempre, ang tanong sa ating mga isipan ngayon, kung gumamit siya noon, gumagamit pa kaya siya ngayon? Well, alam nyo, naiisip ko kasi yung mga sinabi rin. Minsan, yung dating congressman na Arnie Tevez, na may binanggit siyang pangalan. At yung pangalan na binanggit niya, di umano, ay isang tao na nagpasok kay BBBM sa isang rehab facility sa Southern Spain
bago mag-eleksyon. So sana nga kung makakabalik si Congressman Arnie Teves, mapatutuhanan din niya ito at kung mapipresenta nga yung testimonya ng taong yan para magpakita na from 2012 hanggang ngayon, at least bago mag-eleksyon, at ang eleksyon naman ay 2 years ago lang, 2020, gumamit pa rin ng droga ang presidente. At kapag yan ay napatunayan, Yan. Ibig sabihin, alam mo pala yan, Roque, na mayroon palang ganyang mga kwento na si Marcos ay nagparehab sa Spain. Alam mo na pala yan. Bakit ngayon, bakit noon sinuportahan mo pa rin si Marcos? Wala kang kredibilidad, Roque. Wala ka ng kakredibilidad kahit kunti, kahit ni katiting. Kahit ganito, wala na, Roque. Hindi natin pinagtatanggol si Marcos, pero paano ka maniniwala sa ganyang tao? Itong Roque na to. Alam niya no pala yan. Alam niyo na pa, actually, yung kwento na yan na si Marcos ay involved sa drugs. Lumabas yan bago pa nung panahon ng eleksyon. O ikaw na mismong nagsabi na nagparehab. Nagparehab di umano sa Spain. Bakit sinuportahan mo pa rin? Ibig sabihin, kaya ka lang gumaganyan kasi yung interest mo hindi nasundan. Hindi nasunod yung interest mo eh. Hindi ka nalagay sa pwesto. Kung na-appoint ka sa administrasyon ni Marcos, baka ngayon inaaway mo pa rin sila Duterte. Baka ngayon kaaway mo sila Duterte kung na-appoint ka. Kaya lang hindi ka na-appoint eh. Di ba? Tapos ngayon yan na yung issue mo. may likelihood na hanggang ngayon gumagamit pa rin ng droga. Alam niyo naman kung bakit tayo maaabala dyan, no? Ngayon po, ang desisyon ng presidente, kaladkarin tayo sa isang gera na kamamatay ng mga Pilipino. Nako, wag naman sanang gawin yung ganyang desisyon na wala siya sa tamang pag-iisip. Wag naman po. Kaya, kalampagin ng presidente. May karapatan kami, Mr. President, sang-ayon sa saligang batas, sa impormasyon na nakakaapekto sa aming pang-araw-araw na buhay. At yung iyong pag-iisip, kinakailangan linawin mo kung meron ikaw ay nasa sapat na pag-iisip sa paggagawa ng desisyon tungkol sa buhay o kamatayan ng mga Pilipino sa isang gera na hindi naman natin na mapapanalo. At siyempre, kung makakaladkad tayo sa gera ng isang taon wala sa tamang pag-iisip, paano na yung mga problema na pang-araw-araw? Gaya ng mataas sa presyo ng... Galing nila, no, mga kabunyog nito ni Roque. Pinagko-connect yung issue ng China at saka yung droga. Nakita nyo yung kanilang narrative. Nakuha nyo yung narrative ni Butanding, mga kabunyog. Pinagko-connect yung issue ng China at saka droga. Paano nila pinagko-connect? Ganito daw. Ganito yung narrative nila. Kung si Marcos Jr. ay gumagamit ng droga, presidente ng Pilipinas, ibig sabihin, yung mga ginagawa niya ngayon kaugnay sa issue ng China, maaaring yan ay hindi dala ng matino niyang pagdidesisyon. Kasi nga, impluensyado siya ng droga. Yun ang sinasabi nila, Roque. Kaya yung ginagawa daw ngayon ni Marcos na papasubo tayo sa gera, delikado daw yan. At yung desisyon na yan ni Marcos Jr. ay dahil daw sa kanyang pagdodroga. Kaya dapat daw patalsikin na si Marcos o kaya mag-resign na ito o kaya i-impeach na kasi delikado sa atin. Dahil nagdodroga ito, ang mga desisyon na to ay hindi pinag-isipan. Ito ay impluensyado ng bawal na gamot. Ikakapahamak ng bansa natin at ng mga Pilipino kapag ganyan ang presidente na drug addict, tapos may mga importanteng desisyon na didesisyonan tulad ng issue ng China, ang desisyon niya ay hindi tama. Ang sinasabi nila, Roque, hindi raw tama ang desisyon ni Marcos Jr. pagdating sa issue sa China kasi pinapasubo daw tayo. Kaya daw ganyan ang desisyon ni Marcos kasi daw nagda-drugs ito. Hindi nasa tama ang desisyon. Kaya ang solusyon nila, papag-resign na si Marcos kaysa mapahamak tayo. O kaya i-impeach na ito o kung hindi man patalsikin. Wow! Wow! Matindi. Matindi ang... Matindi itong si Roque. Ay, kung alam mo na, Roque, na ganyan yan si Marcos noon pa, kasi bago mag-eleksyon pa yung sinasabi mo eh.
dapat hindi mo yan sinuportahan. Sinuportahan mo. Tumakbo ka pa sa line-up niya. O bakit? Dahil oportunista ka, ambisyoso ka, gusto mong maging senador. Tapos, nung natalo kang senador, umaasa ka, i-appoint ka. I-appoint ka after 1 year. O, hindi ka in-appoint. O, di anong ginawa mo na ngayon? Kinakalaban mo na ngayon ng Marcos. O, nasaan ang kredibilidad mo ngayon? Wala. O, imagine niyo yung ganong narrative nila mga kabunyog. Ganon yung narrative nila. O, ang ano nila pinagkukunik nila yung China sa drugs issue ni Marcos eh. Ha? Na yung decision daw ni Marcos ngayon, pagdating sa China, delikado ang ginagawa ni Marcos. Mapapasubo tayo sa giyera. O, yan ang sinasabi nila, Roque. Kaya lang, ang sabi nila, kaya daw ganyan si Marcos kasi yung desisyon niya hindi na maayos na desisyon kasi impluensyado na ito ng bawal na gamot, ng droga. Kaya dapat na itong patalsikin. Mag-resign na ito, kung hindi man i-impeach o kung hindi, ikudita na. O, kaya nananawagan na raw sila sa PNP at saka military na gumalaw na. O, di ba? Ganyan. Ganyan yung narrative na kinakalat ng mga yan. Ha? Ang tindi, ano? O, yan yung narrative nila sa ngayon. Bilihin, kakulungan ng trabaho, mababang sweldo, paano naman yan mabibigyan ng lunas kung wala sa tamang pag-iisip? Lilinawin ko po hindi ko pa sinasabi na talagang wala daw sa tamang pag-iisip si Marcos Jr. Mas ikaw ang wala sa tamang pag-iisip, Roque. Ha? Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Alam nyo ako ngayon, sinasagot ko to, ini-expose ko tong mga ito kasi napapansin ko masyadong grabe ang pagkakalat ng mga fake news at disinformation nitong mga DDS na to. Kaya halos ang mga topic ko ngayon nakasentro dito sa mga to eh. Ha? Hindi dahil makamarcos tayo, pero ayaw nating mangibabaw itong mga Duterte na to. Kasi mas malala ito kay Marcos. Ha? Alam nyo naman ako, hindi naman ako makamarcos din eh. Pero kung sa pagitan ni Marcos at mga ito, mas matindi itong mga DDS na to. Ang gusto nila, iluklok si Sara Duterte. Ay mas malala kung si Sara Duterte ang maging presidente. Ha? Mga atat sa kapangyarihan, tama ka Merlin D. Jose. Ano yan eh. Mga kabunyog, kung makikita nyo ngayon sa social media, ang tindi ng kanilang mga atake nito si Maharlika, si Labanat ba, yung mga banateros na yon. Pati si Vic Rodriguez nagpuprograma na kasama nila Celis at Badoy. Talagang matindi ang opensiba nila sa social media ngayon. Kaya ako halos pagod na pagod ako kasasagot sa mga to eh. Pero hindi ko to pwedeng palampasin. Kailangan talaga nating i-expose itong mga tulad nito nila Roque. Mga kabunyog. Kaya tulungan nyo rin ako. Tulungan nyo rin ako. Dapat yung aking mga vlogs na na sumasagot sa kanila, nag-i-expose sa kanila, dapat rin lumaganap din eh. Dapat tulungan nyo ako mga kabunyog. Napapansin ko kasi si Maharlika, maraming nagsishare ng kanyang mga vlogs eh. Yung mga DDS, syempre nagkumikilos na sila ngayon ng todo eh kasi lahat ngayon tinatamaan na sila, yung kay Kibuloy, si Sara Duterte. Susunod niyan si Digong mismo pag lumabas na yung ICC. Kaya makikita nyo ngayon, pag nagla-live si Maharlika, grabing share. Sinishare talaga nila yon. Kinakalat nila. Pag nagla-live na naman sila Badoy at Celes, guest si Roque, guest si Vic Rodriguez, yun, kinakalat nila yon. Ngayon, yung pagdinig doon kay Morales sa Senado, kinakalat nila yon. So mga kabunyog, mabilis ang kanilang pagkalat. Grabe yung kanilang trolls, grabe yung kanilang mga diehard talaga sila, panatiko. So, para ma-counter natin yan mga kabunyog, dapat yung mga live kong tulad nito at yung mga vlog kong naglilinaw ng mga issue tungkol sa kanila, dapat i-share din mga kabunyog. I-share nyo rin. I-share nyo rin. At kung hindi pa po nakasubscribe ang mga kapamilya nyo, mga kapaibigan nyo, kakilala nyo, sabihan mag-subscribe sa akin, sa aking mga YouTube channels at sa aking FB page. Kailangan mga kabunyog sa ngayon, kasi malapit na ang eleksyon.
by October, filing of candidacy na. Sigurado, grabe po ang mga narratives niyan sa social media. Babahain tayo ng social media na mga narratives ng mga yan. Ha? Nakikita nyo sa ngayon? Grabe na ang social media. Pag tinitingnan ko, grabe yung mga pagkakalat nila ng mga fake news at disinformation. Para kay Sara Duterte, para kay Digong, para kay Kibuloy, o para sa China. Yan, yun ang kanilang mga ano eh. So, para po malakas din tayo, makounter natin yan, dapat ngayon pa lang, dumami na rin ang aking mga followers. Kasi si Maharlika, 265,000 yung kanyang followers eh. Sa akin, 140 pa lang. Dapat po mahabol natin yan. Tulungan nyo ako. Tulungan nyo ako. Para po pag mayroon tayong issue, pag mayroon akong nakikitang issue na kinakalat nila, masagot natin kaagad. Masagot natin kaagad. Magtulong-tulungan na po tayo, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Okay, sige. Magandang araw po sa inyong lahat. Ha? Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.